Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Jimboy Unay, ang unang reporter ng Group 6. At ang tatalakayin natin ngayon ay identifying reading strategies in Think Aloud response to text. So, Think Aloud, nilalarawan ng Think Aloud bilang eavesdropping on someone thinking. So, ano muna ang ibig sabihin ng eavesdropping on someone thinking? So, ito yung pakikinig ng isang tao sa conversation ng iba nang walang pahintulot ang mga tagapagsalita. So, gamit ang discarding ito, magsasalita ng malakas ang guro habang binabasa ang seleksyon ng pasalita. So, ang discarding ito ay habang nagsasalita ang isang guro ay nakikinig yung mga estudyante kahit hindi sila nagfo-focus. Kasama na sa kanilang mga verbalization ang paglalarawan ng mga bagay na ginagawa nila habang nagbabasa sila upang subaybayan ang kanilang pag-unawa. Ang layunin ng estratehiyang Think Aloud ay ang pagmodelo para sa mga mag-aaral kung paano bumuo ng kahulugan ng mga bihasang mababasa mula sa isang teksto. So, napapansin nyo, kahit kayong mga estudyante, kahit sabihin nyo hindi kayo nakikinig sa isang guro, pero kung malakas ang pagsasalita ng isang guro sa bawat salita niya, ay pumapasok pa rin ito sa ating isipan. So, ito ang dahilan sa paggamit ng Think Aloud. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na masubaybayan ang kanilang pag-isip habang nagbabasa sila at pinapabuti ang kanilang pag-unawa. So dito, tinuturo nito sa mga mag-aaral na muling basahin ang isang pangungusap, magbasa ng maaga upang linawin at maghanap ng mga pahiwatig sa konteksto upang magkaroon ng kahulugan sa kanilang nabasa. Pinapabagal nito ang proseso ng magbabasa at pinapayagan ang mga mag-aaral na subaybayan ang kanilang pag-unawa sa isang teksto. So dito, ginagamit ng isang guro ang strategy ang Think Aloud upang gamitin at subaybayan ng mga mambabasa o ang kanyang mag-aaral sa sariling diskarte nila sa pag-intindi at pag-unawa sa mga bagay-bagay o mga salita na kanilang binabasa. So dito, paano nga ba gamitin ang Think Aloud? Magsimula sa pamamagitan ng pagmumodelo ng discarding ito. Imodelo ang iyong pag-iisip habang nagbabasa ka. Gawin ito sa punto sa teksto na maaring nakakalito para sa mga mag-aaral. Bagong bokabularyo, hindi pa karaniwang pagbuo ng pangungusap. So, ang discarding namang ito ay karaniwang nakikita pag tayo ay nagpapabasa ng isang panitikan o mga tula na bago sa mga estudyante. So, dito, di ba may mga salita na malalim ang kahulugan? So dapat tayong bilang guro ng mga estudyante, kailangan natin ipaliwanag ang bawat salita na bago sa kanila. Halimbawa yung natupok, ipakita natin kung ano ang ibig sabihin ng natupok at ilarawan natin sa kanila at ipaintindi sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng natupok. Nang sa ganun ay maibago silang kalaman at mas maintindihan nila ang nilalaman o ibig sabihin sa kwento. So, halimbawa nito ay pag nagpapabasa naman tayo ng isang teksto o panitikan, ay maaari tayong magbigay ng halimbawa o mga katanungan tulad ng ano ang nalalaman ko tungkol sa paksang ito? Ano sa tingin ko ang matutunan ko sa paksang ito? Naintindihan ko ba ang aking binasa? Nakabuo ba ako ng malinaw na larawan sa aking isipan tungkol sa impormasyong aking nabasa? Ano pa ang maaaring magawa ko upang mas lalong maintindihan ang aking binasa? Bigyan ang mga mag-aaral ng mga pagkakataong isagawa ang pamamaraan at magbigay ng rubrics sa mga mag-aaral. So sa pagbibigay ng mga ganyang estratehiya sa mga bawat mag-aaral o katanungan, ay mas magpupursigi ang mga mag-aaral para isip sila ng mga iba pang paraan para mas maintindihan ang kanilang
binasang teksto. Kunwari, maghanap ng mga diksyonaryo na mas makakatulong sa kanila sa pag-iintindi ng mga bawat salita na bago pa lang sa kanila. So, bilang guro din, dapat nating basahin ng malakas ang napiling talata habang tahimik na binabasa din ng mga mag-aaral ang parehong teksto. Sa ilang partikular na punto, huminto at think aloud the answer to some of pre-selected na mga tanong. So, di ba, merong mga may mga sa mga kwento o panitikan ay may mga ginagamit tayo. Kung alimbawa yung mga tandang padamdam at mga tandang pananong. So, dito, mas maintindihan ng mga mambabasa kung anong mga ba ibig sabihin ng mga ito. Halimbawa sa isang pangungusap, kung ang nasa kwento ba ay nagtatanong siya o nagsasabi ang isang karakter sa isang kwento. At dapat din ipakita kung paano sinusubaybayan ng mahusay ng mga mamabasa ang kanilang pag-unawa sa pamamagitan ng muling pagbasa ng isang pangungusap, pagbabasa ng maaga upang linawin, at paghanap ng mga pahiwatig sa konteksto. Natuto ang mga mag-aaral na sumagot sa mga tanong habang pinangungunahan ng guro ang pag-iisip ng malakas. So dito, 'di ba, mas naiintindihan ng mga estudyante ang isang kwento kung mas binibigyan natin sila ng konting kaalaman sa binasa nilang kwento. Kumbaga, yung pinapahapyawan natin kung ano nga ba ibig sabihin ng binasa nilang pangusap sa isang kwento. At ang pangalawa naman ay identify cues, signaling the use of strategies. So dito, kapag hindi pamilyar sa mga bata ang salitang nabasa sa kanyang pagbabasa, maaari silang gumamit ng mga pahiwatig sa konteksto na impormasyon mula sa mga larawan o mula sa mga pangungusap na nakapalibot sa hindi kilalang salita. So, ang ganitong paraan ay talagang nagagamit ng mga estudyante. So, dati bilang mag-aral din, pa lang ngayon, bawat salita na hindi ko alam sa aking utak ay ginagamit ko ang ibang salita na nauna sa kanya o sumusunod sa salitang hindi ko pa alam. Ibig sabihin, mas nabibigyan ako ng kahulugan kung ano nga ba ibig sabihin ng salitang yun base sa nauna sa kanya o sa sumunod pang salita. Ang isa sa mga pinaka hindi naintindihan ng paksa sa pagtuturo sa pagbabasa ay ang paghikayat sa mga bata na umasa sa pahiwatig ng konteksto sa pagbabasa. Sa isang bahagi, ang pagkalito na ito ay nagmumula sa katanyagan sa edukasyon ng mga theoretical na modelo ng pagbabasa na hindi nagpapakita ng siyentipikong ebidensya tungkol kung paano natututo ang mga batas na magbasa. Ang isa pang pinagmulan ng kalituhan ay ang kabiguang makilala ang paggamit ng pahiwatig ng teksto sa pagkakilanlan ng salita mula sa paggamit ng konteksto sa pag-unawa. So tayo bilang guro dapat pag nagpapabasa tayo ng mga teksto o mga panitikan ay kailangan mayroon tayong hawak na larawan. Sa kumbaga, yung mga hindi nila kilalang salita ay mayroon tayong larawan nito. Halimbawa nito ay yung mga gamo-gamo, kung hindi pa nila alam yon, dapat may halimbawa tayo nito na litrato ng isang gamo-gamo at mga iba pang salita na nilalaman ng isang teksto na alam natin na hindi pa nila kilala ang salitang ito. So, ang pangatlo ay selecting performing favorite poems, song, rap, lyrics. So, dito naman, magbigay tayo ng aktibidad sa mga estudyante. Pipili ng paboritong tula o liriko ng kanta o rap para ibahagi sa klase. Talakayin ang mga dahilan kung bakit gusto mo ang tula o kanta na ito sa mga tuntunin ng mga partikular na aspekto ng tula at genre na itatangi sa bawat teksto. So, ang estratehiyang ito ay napagalaga sa mga lalo sa mga batang ang kalakasan nila ay ang pagbabasa o pagbibigay kahulugan sa mga bawat salita. So, bilang guro, pagkatapos ibahagi ang tula o liriko ng kanta na ito sa oral
interpretasyon, tukuyin ang mga kahulugan na nais nilang ipahiwatig. Magsanay sa paghanap ng teksto sa pamamagitan ng mga pagbibigay diin sa ilang mga salita o paggamit sa mga paghinto at pagkatapos ay bahagi ang kanilang pagganap sa klase. So, ang pangapat ay creative poetry anthologies or websites. Ang antolohiya ay isang koleksyon ng mga tula, awit o kwento pinagsama-sama ng manunulat o ng isang direktor. Ang pinakakaraniwang antolohiya ay sinusunod ng isang editor at tinakda sa anyo ng aklat. So dito, kung napapansin nyo sa mga ibang panitikan ay may nilalaman itong kanta na narinig na natin. Mayroon ba kayong mga kaalaman tungkol dito? Marami talagang mga kanta na nailagay na din sa mga panitikan o isang teksto na mas lalong naintindihan ng mga estudyante. Ang kadalasang mga nilalagay dito ay mga nangyayari sa totoong buhay o karanasan ng isang tao. At dahil dito mas madaling maintindihan ng mga estudyante dahil maaaring nararanasan nila ang nangyari sa isang teksto o sa isang panitikan o nababasa nila o napapanood sa mga social media o sa mga TV na maaaring angkop sa kanilang edad.